Paano yumaman in 3 minutes? Sawa ka na ba sa buhay mong trabaho, bahay, tulog, pero wala pa ring ipon? Dito ka't makinig sa mga sikreto ng buhay para umasenso. Number 1, time is gold. Minimum ka ba? O ang sahod mo ay per oras? Kahit ano pa man sa dalawa, mahalagang pahalagahan ng oras kaysa ang pagtunganga sa cellphone o TV. Ang ilang minuto mo sa TikTok o sa panonood ng Netflix ay may kaukulang halaga kung pagtatabahuan mo ito. Kung part-time ka lamang, maaari ka pang mag-isip ng pwedeng pagkakitaan sa iyong free time tulad ng maliit na negosyo tulad ng sari-sari store o kaya online shop. Freelancing, gamit lang iyong laptop at skills. Ang oras ay makakatumbas ng perang mahalaga, kaya dapat itong pahalagahan. Number 2, savings. Kada stressful days, deserve mag-milk tea o Starbucks? Totoong deserve. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan mo to magiging routine? Kapag nasanay tayong bumili ng mga ganitong luho na lumulos tayo ng 150 to 250 pesos at kung ginagawa mo ito ng 3 beses sa isang linggo, malaki yung mawawala sa iyo sa loob lamang ng isang buwan. 150 times 12 equals to 1,800 o higit pa depende sa paborito mong stress reliever. Malaking bagay na rin ito kung iipunin sa loob ng isang taon na nagkakahalagang 21,600 pesos. Hindi masamang i-treat ang sarili paminsan-minsan. Pero dapat pinapahalagahan natin ang maliliit na sentimong inilalabas natin sa araw-araw. Kaya dito pumapasok ang number 3, budgeting. Kung ang pasok mo ay arawan, maganda kung makakapaglaan ka ng takdang pera per day na kokonsumo sa iyong pamasahe at pagkain. Hanggat maaari, pigilan mo ang sarili mong magdala ng buo o ekstrang pera dahil napakalakas ng atraksyon natin sa mga pagkain sa labasan na maaari ngang mura pero kapag inaraw-araw ay malaki rin ang halaga na tutumbas pa sa pamasahe. At pagdating naman sa sahuran, maganda kung bago lumapat sa palad mo yung pera, dapat nahihati mo na ito sa konsuman ng pagkain, kuryente, tubig, self-pamper at kahit man lang 10% para sa savings na gugugulin mo sa isang cut-off. Sa pagbabudget, madalas na nagkukulang mga Pilipino kaya sila nagkakanda utang-utang. Number 4, investment o negosyo. Sabi nga nila, walang yumayaman sa pagiging empleyado dahil ang pinapayaman lang natin ay ang bulsa ng company owner. Kung kaya natin silang payamanin, bakit hindi na lang tayo magtayo ng sarili nating business at kumuha ng mga empleyadong magpapayaman sa atin? Alam kong masyadong ambisyoso ang katagang ito, pero sa pagiging ambisyoso mo makukuha ang isang bagay kung palagi mo itong pagsusumikapan. Pwede kang magsimula sa maliit na tindahan, hanggang sa pagdaan ng taon ay mamamalayan mong lumalaki na ang negosyo mo. Maaring risky ang pagtayo ng negosyo, oo, pero kung sipag at dedikasyon ng puhunan, maaring ang kita mo ay lumago pa ng triple sa iyong sahod sa loob ng kumpanya. Kung nakatulong sa iyo ang content na ito, i-click ang subscribe para sa mga susunod kong payo para sa iyong successful wealth journey.